Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kayo ba ay nasubukan nyo na makabili ng anumang bagay na pagdating dun sa bahay ninyo, yung nabili nyo peke? Alam nyo si Mami Rose, marami nang ganung nabilihan sabihin ko na sa inyo, sa Lazada. Marami siyang nabili na lahat ng hatid sa kanya, puro samahan ng loob. Kasi naman, may mga nabibili siya na ang ganda-ganda ng promotion pagdating dito sa bahay, hindi ganun. Ay, isa sa mga nabili ko naman dyan sa Lazada ay memory card na 120 gig. Alam niyo, nung binili ko siya, okay, medyo mura siya eh. Ito ba ako? Pagdating sa bahay, dating yung parcel, binuksan ko, nandun nga. Talaga namang 120 gig nakalagay. Ang problema, ang kaya lang i-transfer 4 gig. Sabi ko, ayos talaga ito ha. 4 gig lang pwede i-transfer. Beyond 4 gig, hindi na pwede ma-transfer. Pero nakalagay 120 gig. Ang kaya lang i-transfer 4 gig. Nagbigay ako ng review. Sa mga loob ko, hindi ako natuwa. Tapos, para ma-return yung pera mo, naku, ang daming proseso. Pabalik ka pa sa LBC, at ang dami-dami pang mga proseso. Naku, hindi ko na sinole. Just experience na lang. Basta magmula no, hindi na ako order sa Lazada. Meron tayong isang kapatiran, bumili ng isang bahay sa isang subdivision. Ang sabi sa kanila, pabahay daw. So, magkano magagastos? Ginastosan niya at yung expected niya na matagal bago magawa, nagawa ng madali lang. Tapos nag-ocular inspection sila, oo nga, napinturaan, maayos na maayos. At yung pinturang gusto niya. Nung dumating ang tag-ulan, nung maglilipat na sila, doon na lumabas ang katotohanan. Nung magtag-ulan, humulas yung pintura. Humulas, ibig sabihin ay nung mabasa ng tubig, nagkaroon ng discoloration. Hindi talaga pinturang inaasahan niya. Parang maganda pa yata ang watercolor doon. So, sama ng loob ang hatid sa kanya. Alam niyo ba, kapag ka kasi hindi tunay, ay hindi ito nagbibigay sa iyo ng saya. Ganon din ang ating pananampalataya. We are going to discuss about faith tonight because this is all about Wednesday Word. Ito yung pananampalataya natin sa Panginoon tuwing tayo mananalangin. A kind of faith that should not fade. A kind of faith that should not fade. Ibig sabihin, it is a faith that should not fade. Pag sinabi fade, yung kumukupas, not fading. Dapat yung faith ng Christian, hindi kumukupas. How are you? How is your faith? Is your faith firm? Nananatili ba itong matatag at solid pa rin na para kay Lord? Hindi ka pa rin ba apektado ng mga nagagari sa kapaligiran? So yun ang gusto natin pag-usapan kasi sa Book of Hebrews chapter 10 verse 23 hanggang 25. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Maghawakan tayo, sabi niya, ng matibay sa ating pag-asa na ating ipinapahayag sapagkat siya na nangako ay tapat. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. At tayo nga ay magsaalang-alang sa bawat isa na magpatuloy na mayroong pag-iibigan at mayroong pagsasagawa ng magagandang bagay. Not giving up meeting together, hindi natin dapat kinakalimutan ang pagsasama-sama sa pagdalo. As some are in the habit of doing, yung ating pagtitipon, hindi dapat pinapabayaan. But encouraging one another, kundi tayo magpalakasan ng loob. And all the more, lalo-lalo na ngayon, as you see the day approaching, na paparating na o papalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So yun ang sinasabi ni writer ng Book of Hebrews. Bakit ko sinabing ni writer? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino ang sumulat ng Book of Hebrews. Marami ang nagsasabi ang sumulat ng Book of Hebrews ay si Barnabas. May nagsasabi naman ang sumulat ng Hebrews ay posible daw na si Apostle Paul because the way of writing na pakikita mo na it was scholarly written. Ibig sabihin ay maganda ang pagkakasulat, maganda ang arrangement, katulad ng kanyang mga panulat, pero wala pang matibay
na nagbibigay ng katunayan na talagang si Paul na ito ay mga iniisip lamang ng mga Bible scholars na baka siya nga ang sumulat o kaya si Barnabas. Dahil titingnan natin, ano ba yung pananampalatayang hindi kumukupas? Sa mundo, mayroong kanta. Ang kanta sa mundo, larawang kupas. Pero yung pananampalatayang kupas, parang wala yatang ganun ah. Ang meron lang yung Bibliang kupas. Kasi nga, pag ang Biblia ay kumupas na, lalong-lalo na pagka yung mga edge niya, yung mga pinakagilid ay parang ang pangit na ng itsura, ibig sabihin, yan ay well-used Bible. Pero pag ang Bible mo ay ilang pung taon na sa'yo, bagong-bago pa yung mga edge niyan, nakalulungkot isipin kung yan ba'y talagang ginagamit mo. Ang isang Biblia ang gamit na gamit, naluluma po yan. Kaya pwede mo sabihin Biblia ang kupas, pero may pananampalatayang hindi nagbabago. Kasi gusto kong tingnan nyo rin ang inyong mga sarili, kumusta bang aking pananampalataya? Habang ako ba ay naglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, kumusta bang aking pananampalataya? Tumitindi ba habang ako'y tumatanda? Ito ba ay tumitibay habang ako ay nagtatagal sa paglilingkod sa Panginoon? O habang nagtatagal, mas lalo ako nagkakaroon ng problema sa aking pananampalataya, nawawala yung tibay, nawawala yung aking paghawak sa kanyang mga salita. Kasi ang una dito, kaya ako sinabing nawawala yung tibay sa pananampalataya, sabi kasi ng 23, kung titingnan nyo, let us hold unswervingly to the hope we profess. Let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. Number one, a faith that should not fade is a faith that is holding on. Ito yung pananampalatayang hindi bumibitaw. Ito, tinan yung 23. Let us hold unswervingly. You're holding on to your faith. Ito yung pananampalataya na kahit na anong mangyari, hindi yan bibitaw. O, nasubukan nyo na ba ang sumabit sa jeep? Sino sa inyo rito yung nasubukan ng sumabit sa jeep? So kaya ko ito binabanggit kasi sabi ng Bible, let us hold on. Ang tinutukoy niya yung pananampalatayang ating ipinapahayag. Ang pananampalataya kasi kaya ko hinalimbawa yung sa jeep. Di ba pagka sumakay ka sa jeep, sumabit ka hindi sakay, sabit. Di ba pagka yan ay nalakay sa baku-bako, di ba lumihigpit yung hawak mo, di ba? Kasi pag hindi mo hinigpitan yung hawak mo, pwede kang mahulog. Kaya pag sumabit ka, pag smooth siya, okay lang. Pero kapag yan ay sabihin na natin na dumaan sa baku-bako, o kaya biglang umihikis na ganun yung jeep at ikaw ay hindi nakahawak ng matibay, pwede kang makabitaw. Alam niyo ba, doon galing yung salitang tenacity, yung tenacious. So kahit na anong mangyari, hindi ka bumibitaw. Ganon yung klase ng faith. Ang faith ng Christian, hindi ka lang kapit kay Lord pagka smooth yung dinadaanan ng jeep. Kahit yan ay baku-bako, the more kang nagkukumapit kasi baka ka mahulog yung pagkakasabit mo. Marami pa na napalataya na ang bumitaw dahil sumabit. Ibig sabihin sumabit, yung nakaranas ng bibigat na pagsubok at yung iba ayaw na. Kaya minsan malulungkot ka. Meron tayong mga kapatid na ngayon ang pinapahayag niya walang Diyos. Meron po tayong kapatid na nalulungkot ako kasi minsan siya nakatin sa church natin, 1-2 beses yata. Tapos ngayon, nakita ko yung kanyang mga post, parang galit siya sa Diyos. Pinansing na ng isang kapatid natin, sabi sa kanya, anyari, parang hindi maganda ang kanyang siguro mabigat ang mga problema pinagdadaanan niya, kaya ang salitang ginagamit niya doon sa Facebook ay galit siya sa Diyos. Bumigay ang kanyang pananampalataya na sasabihin natin, bakit naman siya gano'n? Alam niyo, hanggat di kayo nakakaranas ng mabigat na problema o pagsubok, hindi natin siya maintindihan. Baka sobrang bigat para sa kanya. Kasi ang bigat niyan, ang sinusukat niyan ay pananampalataya natin. Marahil sa iyong pananampalataya, kaya mo. Sa pananampalataya, hindi niya kaya. Lalong-lalo na kumatal ka nang hindi umaattend sa gawain. Matagal na po siya hindi nag-church, minimum of 2 years. Tapos, yung balik niya sa church natin, 1-2 beses siya at umattend, tapos di na uli umattend. Tapos ay nalungkot ako dahil nakita ko mga post niya ay parang galit na siya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang sinasabi ng Bible, malapit na dumating si Lord. Let us hold on. Huwag mo hayaan na pagka uminit tayo dahil mainit ang panahon, sana hindi tayo apektado ng weather na pag lumamig ang panahon ay malamig din yung pananampalataya natin. Alam niyo,
Naimbitahan akong magsalita sa isang anibersaryo. So linggo ginanap ang kanilang anibersaryo. Sabado pa lang ng gabi, nandun na kami. Dahil hindi naman ako sanay makatulog agad sa ibang bahay, sabi ko doon sa kaibigan natin, sa isang kapatid natin na doon tayo sa may dampa, kasi meron silang dampa. Yung dampa na yun ay parang kulang na lang swing kasi maganda yung kanilang lugar. Habang kami nagkukwento madaling araw, nakita namin yung bahay na aking tinuluyan, nagliliyab. Nagliliyab po. At yung nagliliyab na yun ay kasamang nasusunog yung church. Eh yung church po that time ay pawid lang at may part din naman na yero. Pero ang nasunog talaga yung bahay. Yun yung bahay ng pastor. So nung nagliliyab, tumapit kami agad doon, tumakbo kami, tapos nakita ko yung gamit ko, nando doon yung bag ko. Hindi ko agad nailabas. Kasi meron dalawang anak yung pastor na maliliit pa, mga bata pa. Inuna ko yun, nailabas. Dalawang bata. Tapos inalis ko muna yung kulambo kasi baka madilaan ng apoy yung kulambo. Inilabas ko muna yung kulambo, tapos yung mga bata nailabas po namin. So mga bata, mga 6 o tsaka 8 years old, parang gano'n. Tapos ako lang yung bag ko. Tapos tulong-tulong sila. Napatay naman yung apoy pero yung katog ng tuhod ko nando doon. Tapos may bahaging kapraso na tamaan yung church. Isipin nyo kinabukasan, anniversary ng church. So nung ako po ay nando doon na, mag-speak na ako, lahat ng membro emosyonal. Kasi nasunugan yung pastor nila, tapos yung bahay, ay yung bahay ng Panginoon, yung bahay sambahan, ay apektado rin. Alam niyo ang revelation ni Lord that time? Sabi ko, Lord, anong mensahe mong gusto mong iparating sa kanila? Alam niyo, sabi ni Lord, hindi baling igupo ng apoy yung kanilang bahay. Huwag lang yung kanilang buhay. Huwag lang yung kanilang pananampalataya. Kaya nung sinare ko po ito, na ito yung revelation ni Lord na kahit mabigat sa atin ang ating kalagayan ngayon ay tinamaan ng kapraso yung church, yung bahay ng pastor ay nasunog, hindi baling yung pananampalataya nila ay sabihin natin ay naapektuhan, pero wag sanang kasamang bumagsak. Bumagsak yung bahay, pero sana wag bumagsak yung pananampalataya. Alam nyo, minsan ang faith natin mga Christian ay apektado ng mga nangyayari sa atin. The Bible is clear. Hold on. Kumbaga, a faith that should not fade is a faith that is holding on. Kanina ko ba bumabangon? Ang sabi nga ni Kopito. Ha? Kanina ko ba bumabangon? Kanina ko ba tumatayo? Para kanina ba yan? Siyempre dapat malinaw para kay Lord. So ang sinasabi ko lang, kahit na ano mangyari, dapat tuloy-tuloy pa rin tayo ng ating pananampalataya. Ha? Huwag tayong bibitaw. Sapagkat sinabi naman niya, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Holding on. So pangalawa, hindi lamang yung patuloy ka humawak, kahit mukhang imposible, wala ka ibang hawak, salita lang Diyos na eh. Kanino ka hahawak sa panahon ngayon? Wala ka ibang lugar na pwedeng puntahan na safe. Ang tanging safe lang lagi ay sa presensya ng Panginoon. At ano ang hawak-hawak ko sa presensya ng Panginoon? Ang kanyang mga salita. So holding on. And then number 2, sa verse 25, sabi ng Bible, not giving up meeting together. Sabi niya, wag kayong liliban sa pagtitipon, gaya na ginawa ng ilan, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Kumbaga, ano ba yung habit of doing? Yung pagtitipon. Kahit na maraming mga pagsubok, you're holding on, pero dapat tama pa rin ang iyong galaw. Ang galaw mo, hindi ka pa rin umaalis sa pagtitipon. Nangyayari kasi, pag mabigat ang pagsubok natin, nagsasarili tayo. Ayaw natin makijoin sa fellowship. Ayaw natin makijoin sa online, sa Wednesday Word, sa prayer meeting, sa Do 7. Ayaw natin mag-church. Huwag ganun. You need the body of Christ to strengthen one another. Hindi lalakas ang isang braso, isang daliri na hiwalay sa katawan. Kailangan niya yung body, yung physical na katawan. Bakit sa palagay niyo yung tenga pagka natanggal, ikinakabit upang yung mga cells na galing sa main body ay mapunta rin doon sa apektadong katawan. Alam niyo, importante no, bakit yung mga daliri, sa SSS ang tawag nila dyan, halimbawa kung daliri mo ay natanggal o kaya sa insurance, yung dismemberment na tinatawag, insured ang bawat daliri. Bakit yan? Pag naputol at may pagkakataon pang ikakabit talaga yan eh. Para mabuhay muli. Kasi may mga cells po yan na pwedeng magdugtong. So hindi mabubuhay ang daliri hiwalay sa katawan. Ganon ka rin. Kaya merong pagtitipon na sinasabi. Ngayon dito,
you're holding on to God's promise sa kabila ng mabigat na pinagdadaanan mo. And then number two, dapat tama pa rin ang galaw mo while holding on. Ano ba yung ginawa ng mga kapatid nating iilan noon? Sabi na, sila yung nagtitipon-tipon gaya ng ginawa ng ilan. Sabi niya, wag mo kaliligtaan yun. So anong ibig sabihin? Hindi lang holding on, kundi moving on. Ibig sabihin, you have to move forward. I'm holding on, pero hindi ako pwedeng tambay sa problemang to. O I'm holding on, pero hindi ako pwedeng tenga sa problemang to. Oo, may problema ako, pero hindi ako pwedeng mabalaho sa problemang to. Moving on. Dapat tama, positibo ang galaw. At paano mangyayari yun? Look for the brothers and the sisters for the fellowship. Dahil ang objective ng fellowship is strengthening one another. Nakalagay yun sa banal na kasulatan. So ngayon, ang sinasabi natin dito, huwag kang mawawala sa mga pagtitipon katulad na ito, ang ating Wednesday word. Huwag kang nawawala sa pagtitipon. Halimbawa, sa 2-7, huwag kang namamadali na makauwi ka agad. You need the body of Christ. Alam nyo, pagka Sunday, ang preaching ay nakapagpapalago sa ating Christian life, ang ating experience sa worship, habang tayo ay sumasamba, nakapagpapalago din ng Christian life yun. Pero hindi masyado. Kasi ang preaching is one way. One way lang yun eh. Ano one way? Yung nandun ang pastor nagpipreach, nandun siya sa feeding, nagpapakain. Pero saan talaga nag-uumpisa ang growth? Nasa do 7. Kasi sa do 7, it's a two-way conversation. Nakakapag-share ka, nakakapagtanong ka, may sumasagot, na kapatid, na brother at sister, doon sa do 7. Ang objective ng do 7 is for you to speak up, to share your testimony, at yung iba ay ma-bless. Kung gusto mo mag-share din, you are allowed to speak. Doon talaga ang paglago. Nakatutulong din ang preaching at ang pag-worship, but not so much kasi yun ay one way. Ang kagandahan naman sa worship, you feel the presence of the Lord. When you feel the presence of the Lord, kahit matigas ka pa, lalambot ka kasi tutunawin ka ng presensya ng Diyos. The reason kaya ko ito binabanggit, sana maintindihan mo na lahat tayo may problema, lahat tayo may pagsubok, pero huwag kang hahakbang ng alanganin. Dapat ang hakbang mo tama. Papunta ka pa rin sa pagtitipon. Don't isolate yourself. Yung iba pag may problema, humihiwalay. Nakakita ka ba ng baga kung nag-iihaw ka? Ihiwalay mo isang baga, di ba mapapansin mo? Pag iniwalay mo isang baga, anong nangyayari? Unti-unting namamatay. Ibalik mo siya sa kalipunan ng mga baga, muli siya mag-iinit. Much more ang magagawa ng karamihan. Magkakapatid na nananalangin, nagtutulungan, kapag tayo may mga pinagdadaanan, we pray for one another. Huwag nating sarilinin. Kaya po dito, gusto kong sabihin sa inyo na kung halimbawa meron kang pinagdadaanan, dapat tama ang galaw. You're holding on, but you're moving on. You are moving the right path. You are moving across the right path. Hindi mali. Ano yun? Tama dapat ang galaw. Sabi nga, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon habang ikaw ay you're holding on to God's promise, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, masusolusyonan naman lahat yan eh. Pero kung iniisip mo masusolusyonan yan, pag humiwalay ka sa mga kapatiran, sa mga brother, sa mga sister, hindi yan masusolve. Hindi. You need the strength of the fellowship. Kasi ang objective ng fellowship is strengthening one another, encouraging one another. Tingnan ninyo. Basahin natin yung 25 ha. Ito po sabi ng 25. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing it, but encouraging one another. See? So encouraging one another. Importante yung encouraging one another. Saan nagagaling yun? Sa fellowship. So ngayon, ito naman ang paalala sa lahat ng members ng Do 7. Lahat ng members ng Bible study, lahat ng member ng cell group, tandaan nyo, you must be an encouragement to a brother or a sister. Pag nasa loob ka ng fellowship, be an encourager. Huwag yung tagahanap ka ng maipipintas ni kay sister, kay brother. Dapat, once you are in the fellowship, the objective is to minister, to encourage one another, to strengthen one another. A kind of faith that should not fade, yung faith na holding on at faith na moving on, moving forward, nagpapatuloy. Now, pangatlo, ituloy natin yung verse 25. Ito sabi ng 25. Sabi nga, not giving up meeting together, huwag mong kaliligtaan yon, yung pagtitipon-tipon, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Tapos,
Nakita niyan, lalo na ngayon na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. And all the more as you see the day approaching. Lalo na ngayon nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo, reaching on. Ibig sabihin, yung lakad mo hanggang dulo to, hindi ito tatambay uli. Kumbaga, yes, you are holding on, you're moving on. Pero yung moving on, you have an objective to win. You have to reach the time na when the day comes, when Jesus comes, I will be meeting Him. Yung magtatagumpay ako hanggang sa dulo, hindi yung sabi mo moving on ka lang, nagkaroon na ulit ng problema, bagsak ka na naman, tiwarik ka na naman, ayaw mo na naman mag-church, galit ka na naman kay sister, galit ka na naman kay brother, masama na naman ang loob mo kay pastor, hinto ka na naman, manlalamig ka na naman. Hindi ganoon. Pag sinabi natin moving on, duloy-duloy yan. You're reaching on that day that Jesus will come. Kumbaga, lalo na ngayon nalalapit na ang pagdating ng Panginoon na sinasabi ng writer or the author ng Book of Hebrews, yung writer nito, is yung pag-move mo, yung moving on mo, hanggang dulo, until the day that Jesus comes. I pray na lahat tayo ay umabot hanggang dulo. Kailan ba yung dulo? Nobody knows. Jesus might come any day. Lalong-lalo na ngayon ang mga palatandaan ng mga digmaan ay naririyan. Naku, nagpunta pa rito si Zelensky, yung presidente ng Ukraine, at pagkatapos ay nagkasundo sila ng ating Pangulong Marcos na hindi sila papayag pareho na may mga mananakop sa kanilang bansa. Ang Ukraine kasi nga naman sinasakop na ulit ng Russia, ayaw niyang pumayag. At alam din naman din ng Ukraine President na tayo ay pinipilit na sakupin ng China yung mga karagatang in-award na sa atin ng UNCLOS na ngayon ay gusto niyang kuhanin. So ngayon, itong huling ang balita, dahil nga pag nagpapadala sila ng resupply mission ay hinaharang ng mga barko, ang ginawa ng AFP, pinadaan sa ere, mga helicopter na nagbagsak. Nakipag-unahan yung mga Chinese. Yung ibang mga Chinese na nakipag-agawan sa mga Pilipino. Inagaw nila, tapos nakita ng mga pagkain ng palagi kung ano lang yun, pinagtatapon sa dagat. Kaya ang daming napagalit ng mga Pilipino na naman. So dito, sabi nga ni Pangulong Marcos, wag na wag silang papatay ng isang Pilipino. Kasi pag may pinatay silang isang Pilipino, nagdideklara na sila ng giyera. So, yun ang pag-pray natin. At alam nyo, minsan isang araw, nanonood kami ni Mami Rose sa YouTube. Meron akong nakalimutan ko yung lugar, kung ako nagkakamali, sa Bukidnon yata yun. Alam nyo ba yung dito kasi sa Pilipinas, sa Asia, marami ang natutuwa sa Pilipinas kasi ang lalaki ng ating mga mall. Malalaki mga mall natin. Alam niyo, nasa US ako, ang mga mall doon, di ganun kalaki. Mas malalaki ang mga mall sa Pilipinas. Lalo na nung magkaroon tayo ng Mall of Asia. Talagang dinadayo yan. Bago maikot ang Mall of Asia, napakatagal. Kaya kung kayo ay bumunta dyan at lalakarin nyo ng dulo sa dulo, kahit naka-aircon yan, kung magka-holding hands kayo, pawis yun, tiyak, pagdating nyo sa dulo. Sa haba. Ngayon, kaya ko ito binabanggit, itong Mall of Asia, ang Pilipinas din kasi, ang dineclare nila na mayroong matayog na rebulto ni Virgin Mary. Opo, hindi itong nasa, yung nakikita niyo dyan sa Robinsons, yung shrine, hindi yan. Kung di ako nagkakamali, ito po yung sa Bukidnon. Alam niyo kung gaano kataas? 32,000 feet. 32,000 feet. Napakataas po nun. Isipin mo, 32,000 feet at pagkatapos, siya ang pinakamalaking rebulto na kinilala sa buong Asia. Alam niyo, natakot ako. Sabi ko, ayokong tumira sa lugar na to. Hindi ko naman tinatakot yung mga taga roon. Pero karamihan na may mga ganyan mga rebulto, talagang pinahihirapan ng Diyos. Ay nako, naranasan niyo ba yung mga probinsya natin na dami mga rebulto, inabot sila ng mga earthquake, inabot sila ng mga lindol. Naku, pwedeng dumating ang Panginoon anytime. Dahil sa bansa lang natin, napakadami ng salot. Napakadaming salot. At oras na dumating si Lord, the day approaching, ang tanong, magkikita kaya kayo? The day approaching, okay, malapit na dumating ang Panginoon. Tanong, aabot ka ba ron? Kung konting problema lang, gusto mo nang bumigay. Konting issue lang sa ating health, para natatakot na tayo. Konting problema lang sa trabaho, sa negosyo.
medyo wala ka lang hawak ngayon na pinansyal, medyo apektado na ang pananampalataya mo. Tandaan po natin, sabi dito ng Bible, hindi nangangahulugan na parang wala kang pera o wala kang blessing, ibig sabihin pinabayaan ka ni Lord. Sabi nga natin, may mga pagsubok na talagang padadaanan sa ni Lord, pero hindi naman siya nagdidiwang. Pinapayagan niya lang yun for a greater purpose. Ngayon, isipin natin ito, yung bang faith mo ay nagpe-fade ba? Ito ba ay kumukupas na? Kasintindi ka ba noon? Noon ba pagka nag-claim ka ng pangako ni Lord ay pinangahawakan mo o ngayon ay nagdududa ka na? Hindi ka dapat magduda. You're holding on, you're moving on, and then you're reaching on. Willing ka talaga na gawin ang lahat para pagdating ng panahon na yan ay makakasama mong ating Panginoon. Bakit sabi niya na, huwag niyong kakalimutan ng pagtitipon, kundi magpalakasan kayo ng loob. Bakit? Ano sabi niya dito? Sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Paano kung tulog tayo? Walang oras para magsisi, bigla siyang dumating. O paano na yung faith mo? How is your faith? Tingin mo, okay ba yung faith mo? So sinasabi po natin yan para i-check natin ngayong gabi. Is my faith firm or fading? Ito ba ay nananatili bang patibay, solid, kahit na ano mangyari, hindi lalayo sa Panginoon? Marami na tayong naranasan ng mga pagsubok, pero kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. When we pray to the Lord answered our prayers. Kahit kailan, wala kayong natatandaan ng Panginoon ay nagpabaya sa atin. So, ulit-uli, faith that should not fade. It is a faith that is holding on, moving on, and reaching on. Reaching on, yung bang ang goal mo ay hanggang sa dumating ang Panginoon, mananatili ang pananampalatayang ito. Hindi ito kayang pahintuin, hindi ito kayang sagabalan ng anumang pagsubok sa buhay. Magpapatuloy ito kahit na ano mangyari, sabagat alam ko malapit nang dumating ang ating Panginoon. I will not isolate myself. I will be with the brothers and the sisters, and I have to be an encouragement to the fellowship, to the body of Christ. Ang conclusion ng message na to, in the Christian life, you cannot separate the process from progress. Ulit in the Christian life, you cannot separate the process from progress. Ibig sabihin, sa buhay ng Kristiyano, hindi mahihiwalay yung proseso sa progreso. Ibig sabihin, totoo may mga prosesong dinadaanan tayo bilang mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Pero hindi naman nangangahulugan na tayo ay mawawalan na ng progreso. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang progress natin. Kahit may pagsubok, hahawak pa rin ako sa Panginoon, hindi ako bibitaw, at dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-unlad ng aking buhay hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Kamusta po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi? Welcome ulit sa ating Amazing grace.